Magandang araw mga tol, former 6th Division World Champion na si Oscar De La Hoya. Sinabing walang problema kung makita niyang magkasama si Ryan at itong si Floyd Mayweather. Normal daw ito sa taong mga tol at hindi naman big deal kay De La Hoya. Maganda pa raw ang ginagawa ni Ryan dahil kasama ang isang greatest fighter. Makakapulot pa raw ng knowledge si Ryan kay Mayweather. Wala naman daw ibang maituro ngayon si Floyd kundi ibahagi ang kanyang diskarte about boxing. Pero noong nakarang araw mga tol, matapos makita ni De La Hoya ang video ni Ryan at Mayweather, sinabi agad ni De La Hoya na it's good to see you with the guy I beat. Kaya maraming fans nang nagsabi na parang nagselos itong si De La Hoya. Samantala binunyag din ni De La Hoya na may paparating na laban si Ryan Garcia. Malaki ang posibilidad na mapapalaban daw ito sa bakanteng titulo sa 140. Matapos may injury itong si Romero na may hawak sa WBA. Nag-request ang WBA na magpakita ng katibayan sa kanyang injury para manatili sa kanyang belt. May nakatakdang mandatory kasi itong si Romero ngunit hindi natuloy dahil sa kanyang injury. Ngayon nag-request naman si De La Hoya, kailangan daw maging WBA champion in recess itong si Romero habang nagpapagaling sa injury. Ibig sabihin niyan mababakante muna ang WBA ni Romero. Si Ryan Garcia daw muna ang lalaban para sa bakanteng titulo. Kung magaling na itong si Romero babalik daw at labanan kung sino ang makahawak sa WBA. Pero sa ngayon mga tol, hindi pa kasi malinaw ang usapan tungkol dyan dahil wala pang official na pahayag ang WBA. Sa iba pang balita, Canelo Alvarez sinabing walang credit sa kanya kahit labanan si Terence Bud Crawford. Welcome daw si Crawford sa planong pag-akyat sa 168 pero feeling ni Canelo hindi daw siya mabibigyan ng credit kahit tatalunin niya si Crawford dahil ito daw ang umakyat sa kanyang dibisyon. Katulad lang ito kay Jermel Charlo, umakyat ng division mula 154 hanggang 168. Kaya marami ang nagsasabi na lugi si Charlo. Isa na dyan si Bob Arum, De La Hoya at si Tim Bradley. Sa iba pang balita, nag-init itong si Demetrius Andrade. Inaantay daw niya ang kontrata laban kay David Benavides. Kailangan na raw may kasang laban na yan dahil naglalaway na itong si Andrade sa isang big fight. Importanteng laban daw ito sa kanya dahil maging mandatory kay Canelo kung panalo. Matagal na rin nagamon si Andrade kay Canelo, hindi lang pinapansin katulad kay Benavides. Edad 33 pa lang ngayon si Canelo, mahaba pang oras kaya matatapos din ang maraming nakapila sa kanya. Sa ibang banda marami ang nagsasabi na bakit daw mas malaki ang bayad sa basketball player kumpara sa mga boksingero katulad kay Clarkson. Siyempre mga tol, NBA caliber na yan, kumbaga sa boxing world champion na yan Maliit pa nga lang yung $1 million na bayad kay JC kung ikukumpara sa bayad ng isang world champion gaya ni Canelo at Pacman. Kaya depende yan sa kalidad ng player at boksingero. Pero ang reklamo ngayon mga tol, kaya daw mag-sponsor sa basketball ng $1 million samantala sa boxing walay. Kung dito sa Pilipinas mga tol, maliit lang talaga ang nag-i-sponsor ng malaki sa boxing. Lalo na kung hindi ka pa sikat. Kahit siguro ako mga tol, mas pipiliin ko ang mag-sponsor sa basketball kasi nandun ang malawak na audience para makilala ang business. Kaya hindi na tayo magtaka kung bakit mas malaki ang sponsor sa basketball. Siguro maging katulad muna kay pambansang kamao Manny Pacquiao para malaki ang bayad. Pero dapat ang sinusuportahan mga tol itong mga boxer natin na sumasali sa national team tulad nila Yumir Marshall. Yan ang mga boxer na kailangan bigyan ng sponsor.